Ito ang mangyari. Ayaw din. Malamang sa malamang, dalawang channel na may problema. Dalawang channel na may problema. Ito yung masakit ngayon. Dalawang channel na. Turbulence CW18. Mga ilang months ulit bago tayo nakagawa ng turbulence. Okay. Balik ko na ang turbulence ngayong taon nagawa natin. Tapos medyo malaki pa. CW18 na Class H Professional Power Amplifier. Angas ng forma niya. Okay, eto, konting kwentuhan muna tayo bago pasada sa tirada. Ang may-ari nito is taga Cubao, Quezon City. Shoutout sa inyo sir ha. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo dito sa akin. And yun na, kwento muna tayo. Ang kwento ni Bossing, pinagawa niya to sa iba. Dinala sa ibang technician na nakilala online. Kwininto ko lang yung kwininto ni sir. Baka sabihin nyo, masyado naman chismoso si Solid G. Ito para awareness na rin syempre. Minsan wag kayong gano'ng magtiwala sa online kasi mahirap na. Ayun, nakilala sa online, kinausap ng maayos, dinala dun sa may bahay niya yung unit na to. Kesyo madali lang daw. Madali lang gawin, ganito lang yan, gusto mo, ikaw na gumawa, tuturuan na lang kita, libre na yun. Eh sabi ni Bossing, dalhin na lang niya sa bahay mo. Dinala doon sa bahay niya. Ngayon dinala sa bahay ha. Tapos hiningian ngayon ng down kasi may bibilin doon ng pyesa 1.5. Tapos walang nangyari. Tapos pinalo up. Ngayon nang hingi na naman ng another down kasi kailangan daw palitan yung MOSFET. Nakain 1.5 di naging 3K na hanggang sa nagkalabo-labo na, hanggang sa nagkabaranggayan sila. Sabi ko sa kanya, buti nga hindi natangay yung amplifier mo. Ayan, minsan huwag kayo maniwala sa mga online na parang magaling yung dating magsalita sa mga combo ninyo, mahirap na. Okay, yan din na lang rito, wala na mga tornilyo. Wala na mga tornilyo ito. Wala na mga tornilyo. Although yung issue sana nito nung sabi ni sir is isang channel lang sana, channel 1 ba or channel 2. Ngayon nung pagbukas ko, wala nang fuse yung dalawa Wala nang fuse yung dalawa. Sana hindi mo na nila kinalikot to. Wala na yung fuse ng dalawa. Okay. Ayan, bali ito yung mission natin for today's video. Naway magawa natin. Hirap kasi yung galing sa ibang technician. Nahirap yung hindi mo alam kung anong ginawa kasi hindi kayo nag-usap pa. Although try natin yung best natin. Hindi na ako magpapahaging portion kasi hiwalay ko lang yung video nito. Gagawa ko ng review content and then gawa natin ng repair content naman para magiging dalawang video natin, dalawang content natin. Okay? First move. Dahil nga walang fuse yan, walang fuse eh. Lagyan ko ng fuse yung channel 1 muna. Channel 1. Tapos hang natin yung channel 2 para step by step tayo. Okay? Naglagay na ako ng fuse ha. Naglagay ako ng fuse. Ayan, 30 ampere na big yan. Ngayon inangat ko tong channel 2. Inangat natin channel 2. Dito lang muna tayo sa may channel 1. Okay, naka-plug in na yun doon sa may bulb. Mag-bulb tayo, mahirap na. Tapos yung start nito is naka-tuck switch siya. Hindi siya naka-rocker switch. Okay, try natin i-on. Okay. Yung ganitong klaseng switch, hindi mag-o-on to kapag mayroong shorted. Take note ha, hindi mag-o-on to kapag may shorted. Ito to. Yan yung ilaw ayaw yan. Ibig sabihin, yung channel 1 is may problema na. Okay, may problema na yan. Ngayon, ililipat ko yung fuse dito sa my channel 2. Sana yung channel 2 buo. Lilipat natin yung switch, yung fuse sa may channel 2. Ito naman yung isusubok natin. Okay, ngayon yung channel 2 nilagyan na natin ng fuse naman. Ngayon mag-fuse na yan ha. Yan, tapos yung silalim kinuha natin dito, tapos inangat natin to. Siyempre, angat natin to. Yung naiwan na supply is para sa channel 2. Ito ang mangyari. Ayaw din. Malamang sa malamang, dalawang channel na may problema. Dalawang channel na may problema. Ito yung masakit ngayon. Dalawang channel na.
Although yung kwento ni Sir yata dito, parang channel 1 lang may problema. Hindi, mahirap din kasi na puro kwento lang yung natin. Hindi na lang natin yung dapat gawin dito. Ngayon, wala naman tayong pagpipilian dito kasi kumbaga halos parehas naman lahat may problema. Although, pakita ko muna sa inyo. Ito, pag tinanggal natin tong supply, malamang mag-i-start yan. Tanggalin ko muna tong supply ha. Okay, tinanggal natin tong supply. Tinanggal natin yung mga supply, start natin. Oh, di ba? Nag-start agad oh. Okay. Nag-start siya, di ba? Oh, bumaba yung ilaw doon. Nag-start siya. Okay. Meaning, dalawang channel talaga may problema. Dalawang channel lang may problema. Yan ang nakakalungkot ngayon. Okay. Ito na, channel 1 muna tayo. Sa channel 1 muna tayo. Literal na overtime. Dito ako sa bahay ngayon. Overtime ito 11:08 na ng gabi. Dinala ko to sa bahay. Inaan na lang natin yung boses natin. Dinala ko to dito sa bahay para i-troubleshoot. And then ang masama, shorted yung dalawang diode. Ibig sabihin, dalawang side, negative positive is may sira na transistor. Ito guys isa pa sa technique na matagal ko na hindi na ituro sa inyo. Ang unang tinuturo ko lang sa inyo is yung ito. Yung mga blue key tatanggalin. Ngayon i-reveal ko na sa inyo yung isa pang sekreto para malaman mo kung saang banda yung may sira, dito or dito. Sa diode pa lang malaman mo na yan. Kapag may shorted yung diode dito, ibig sabihin may mga shorted na output dito. Kapag dito naman yung may shorted, ibig sabihin may mga sira na transistor din dito. Okay, kapag dito lang, dito buo o dito ka lang magbabaklas ng mga bloke, ipahuli mo na to dito, or hindi mo na kailangan baklasin dito kasi nga wala ang shorted dito. Pero kapag dalawa shorted, need mo talagang baklasin lahat ng bloke dito and din dito. Dito sa sistema na to or sa system na to, dalawa. Same din dito sa isang channel. Ito yung isa oh. Ngayon ipakita ko sa inyo, kunin ko yung tester. Ito ka sa lamesa namin, lamisita. Dito sana ako nagto-troubleshoot oh, kaso puno to ng mga i-unbox natin ng mga gamit. Ayan, ito tingnan nyo yung tester. Dito oh, short oh. Diba? Shorted oh. Tapos dito oh, shorted din. Diba? Short. Tapos yung mga MOSFET dito, na-check ko na to. Parang wala naman ako nakitang sira. Although hindi ko pa na-double check na maigi. Dahil may shorted to dito. Shorted yung diode. Hindi natin baklasin lahat ito. Baklasin natin lahat to para ma-check natin kung saan banda yung may sira na output. Okay? Baklasin ko may mga bloke. Natanggal ko na yung mga bloke. Yan. May na lang yung boses ko ngayon kasi tulog na yung anak ko. Yung isa kasi may pasok pa siya bukas. And then meron ako nakita output sira. Ito tag-isa, buti tag-isang pares lang ito. And then ito, and the rest dyan is buo. Buo yan. Tapos dito sa may MOSFET, parang wala akong nakitang sira pa. Okay? Although kahit sira yan, may sira man yan sa MOSFET, may pamalit naman tayo dyan eh. Ito yung tester natin, nakapwesto pa rin dyan. Ito yung sira na output to. Ito to. O ayan o, short. Tapos dito and the rest nyan is buo to. And the rest nyan buo na. Wag natin isa-isahin kasi habal yung oras natin. Ito lang, ito. And then dito sira. Although may short pa rin yung diode dyan kasi nga hindi pa natin natanggal yung output. Ayan o, short pa rin yan o. Kapag natanggal natin yung sira na output, magiging normal yung output na sira. Ito to. Yan. Value pala nito is hindi na gano'n makita sa may GoPro natin. 0302 and then 0281 lang. Yan o. 0302 0281. Isang pares. Dito and then dito.
Ngayon, binalik ko na rin yung mga bloke. Ayan, binalik ko yung mga bloke tingnan nyo, kabalik na yan. Ngayon, ipakita ko sa inyo na mawawala yung shorted ng diode. Mawawala yung shorted ito. Diba? Hindi na siya short Same din dito. Dapat kapag short ganyan siya. Ito, goods na siya Diba? Yun na, natanggal na natin yung sira na output. Bali, doon na lang sa shop natin palitan yan. Although, pwede na i-testing yan kahit na kulang ng isang pares. Ngayon, next step is itong isa naman. Itong isang channel naman. Yung isa, yun yung inuna natin. Ngayon, eto. Tingnan nyo naman yung diode ulit. Yung diode dapat, ito naka-reverse na ito Dapat walang palo ito kapag good. Ayan, short diba? Naka-reverse pa yan Ito, reverse pa rin to. Tingnan yung tester. Shorted pa rin, diba? It means pares din may problema ito dito and then dito. Ganun lang din ang proseso. Tatanggalin lang natin lahat ng bloke na to kabilaan para ma-check natin yung output kung alin yung may problema. Nabaklas ko na yung mga bloke ng isang channel and then time check 11:58 na ng maghahating gabi na. Ang mas malala ito kaysa sa isa. Yung isa tag-isang pares lang ito, tatlo. 1, 2, and then 3. 1, 2, 3. Yan, bali tatlong pares. Ito short. Dito short. And then dito shorted. Tapos dito same lang din, short din to. Shorted sa dito. Shorted dalawa. And then dito shorted. Ayan, and the rest nyan maaring good na yan, diba? Shorted lang naman yung tinarget lang natin Ngayon tatanggalin ko yung mga shorted na transistor, tapos ibabalik natin bloke. Check natin to kung shorted pa or wala. And then take note kisa, minsan check nyo rin yung diode. Kapag na ibalik nyo na to, check nyo rin, baka mamaya talagang shorted din yung diode. Okay, pabalik ko muna yung tapos tanggalin ko yung mga output. Balik tayo dito sa my shop. Abot ako na antok kagabi. And then ito na, natanggal ko na lahat ng mga sira na parts niya kagabi sa output. Okay na yan. Kaso may mga sunog pa na parts. Ito 1.5 ang nakalagay sa my board, pero sa parts sa may taas is 1K. 1K to brown. Brown, 1K ba? Kami na magkamali tayo. Brown, black, brown. 1K. Tapos ito, sunog ito. Tapos ito naman 2.7 naman ito. 2.7 na 3 watts. Ayan, ito. Sunog. And then na-check ko na to, open na. Tapos kung saan pa yung kukunti lang pala yung isang pares lang nasira na output, doon pa yung dito sa may drive nyo. Ito, pigtas na tong transistor. Yung may mga resistor na sunog. Yun lang. Magto-troubleshoot pa tayo rito. Ito, marami dito 6 na piraso to dito. Tatlo yung nadali dito Pero kung titingnan mo, parang wala pang nasunog dyan na part sa may drive nya o sa may amplifier nya talaga. Dito pa yung may mga nasunog. Okay lang yan. I-troubleshoot na lang natin. Palitan ko muna ito. Palitan natin to. Tapos hanapin natin ulit yung may mga sira nito bago natin isalpak. Yung nandito napalitan ko na. Mali pala ako kanina. Hindi pala siya 1K, 2K pala. Red, black pala ito.
Na kasi 1.5 nakalagay sa may board. Dito 1.5, dito 1K. Ito 1K oh. Pero yung parts na nakalagay dyan is 2K. Red, black, brown eh. Akala ko kanina brown. Yan 2K. Ngayon, ang meron tayo is 1K. 1K na 3 watts. Wala tayong wala tayong 2K. Nag-series tayo. Nag-series na lang tayo ng dalawang 1K para mabuo lang, di ba? Ito, tapos ito 2.7. Meron naman tayong available na 2.7 eh. Yung 2K yung wala tayo. Kasi akala ko 1K, kung 1K na sana, hindi na sana tayo mag-series. Okay? Although gagawin mo yan. Ngayon, dako tayo rito. Yung nasira is 5551 dalawa. Ito and then dito. Tapos yun mga resistor. Dito nawala na yung value dito, na bura na dahil nasunog. Dito 10 ohms, 75 ohms, tapos 3.3. May mga nalusaw yan ha. Tapos yung switching diode 4148 dito sira rin. Tapos itong pinaka ano ba tawag dito, yung MGE, ano ba yung kanina? Ito MGA 15032. Biyak na ito. Sira to. Yung sa kabilang side is buo yung kapares niya. 15033 naman ito. Ito naman 15032. Okay? Malamang sira rin siguro itong 5532 na to. Pero although malaman natin mamaya yan. Okay, ngayon papalitan muna natin. Ayan mga nasunog pa na iba oh. Ayan mga biyak oh. Yung 551 biyak. Ito biyak din to. Tapos yung mga resistor totally burn talaga siya. Okay, palitan natin. Para kahit dito lang muna i-testing natin mamaya. Yung isa pahuli na lang natin. Baga focus lang muna tayo dito. Kompleto ko na yung mga parts na sa tingin ko ay sira. Kasi nga obvious naman na sunog eh. Yung iba naman syempre sabihin na lang natin na hindi yun siya mukhang sira, pero may mga nasisira din yan. Open or change value. Sa ngayon ito lang muna yung mga dapat natin ba. Ito 551 dalawa sira to. And then MGA na 15032. MGA ba tama ba? Kamaya mali ako. Ayan 15032 pinalitan natin. Switching diode 4148. Tapos dito 10 ohms 3.3K. Tapos 33K. And then 75 ohms. Yan, partially yan lang muna. Ngayon pwede ko na ibalik ito. Tayo muna natin ibalik to dito sa may casing. Pwede na natin i-testing ito. Sa totoo lang sumubok na ako or nag-testing na ako nito. Pasensya na kayo ha, kasi kung i-totally i-demo ko ng na mahaba ko i-demo ko ng talagang sunod na sunod, haba yung oras natin. Nagsubok na ako kanina, although sablay umilaw yung ilaw diyan. Sira yung ano ba 'yon? Ito. Sira yung GRC 5532. Sira ito. Check nyo yan. Minsan nasisira ito. Sira GRC 5532. Tapos nalusutan ako ng sana ba yun? Nalusutan ako ng isang transistor. Yung kapares pala ng dito na side yun oh. Yung dito na side, ito sira ito. Yung dito pala 5401. Sira pala, biyak. Ayun oh, may butas na oh. Pag chinik mo siya, parang buo. Pero kapag inangat mo na sa board is sira siya. Okay? Naging normal na ito. Problema, bumabaga na naman yung ilaw. Pag i-on mo siya, pag on mo, ang liwanag ng ilaw. Tapos mataas yung bias na alam na. Ito sira yan oh. Ito trimmer. Value nito is 3023K. Ngayon, ipakita ko muna sa inyo na okay na ito ah. Okay na yung bias. Tapos ibalik ko ito para may ipakita sa inyo na maayos. Tapos yung fixed bias na nilagay ko dyan is 2.7. Mamaya ipakita ko sa inyo. Sa ngayon, ito muna. Yan nyo. Bababa pa yan. Yun. Ito siya oh. Pakita ko sa inyo yung bias nya. Ito na yung bias nya. Oh, sa pulsa 0.3 oh. Walang. Yung marumi na kasi paa ng kanya. Oh, yan oh. Diba? Ang ganda ng bias nilang ganyan.
Hindi siya ganun kainit, hindi siya ganun kangungo. Okay, sa pulse sa 2.7. Then, ibalik ko ito. Ibalik ko ito para may pakita sa inyo na yung ilaw is liliwanag yan. Kaya siguro nadali ito, nadali yung mga output dahil tumaas yung bias or vice versa. Sira, may nasira na parts, kaya nasira itong trimmer. Ito na, binalik ko na yung board. Bali yan ha, nakabalik na yung trimmer, yung kulay dilaw na yan. Ngayon, pakita ko sa inyo ang mangyari. Tingnan nyo, liwanag oh. Diba? Ang liwanag. Hindi pwede yan. Sira yung trimmer. Ganun lang kasimple yan. Ngayon, balik natin to siyempre. Yung 2.7. Although, kapisado ko na ito kasi marami na ako nagawa na ganitong unit. Kaya alam ko na yung ilalagay ko na bias agad. Tapos, ganun din. I-fix ko na rin ito. Tapos sabay testing na. Basta bahala na. Basta mapatino lang natin. Para hindi na umaba yung oras natin or yung pagbablog natin, yung isa sinalpak ko na rin. Okay? Although may kulang na output yan. May kulang pa na output. Bali 3 pairs. Same din dito. Mamaya na lang natin dagdagan. Ngayon, eto. Nag-relay na yung dalawa. Obserbahan nyo. Yun yung matagal lang talaga yung delay nya. Okay, nag-normal. O yan, normal na. Na yung ilaw, yung bulb natin doon. Okay, nag-normal na siya. Ang problema lang talaga dito sa isang channel is yung output lang. And then pinix bias ko na rin yan. Pinix bias mamaya, ipakita ko sa inyo. Pinix bias ko na rin yan. Kung ano value rito, same din ng ginamit natin dito, siyempre. Output na lang yung kulang. Dito lang yung medyo tinamaan ng todo. Kaya natin lagyan ng audio to. Kung magkakaroon ng audio, bago natin dagdagan ng output. Pwede naman natin patugtugin yan kahit kulang yung output eh. Okay? Naglagay na ako ng speaker. Ito. Naglagay ako ng audio. Naka-stereo mode tayo. Ito yung audio source natin. Oh. Cellphone natin na isa. Full volume natin. Okay. May nakakabit yan. Dalawang speaker. Doon sa base natin. Sana magkaroon na ng audio. Kapag magkaroon ng audio, maging normal na. Saka natin dagdagan ng output yan. Okay? Oh, ayan, may audio. Channel 2. Oh. Meron na, oh. Parang nakasab yata yung setup doon. Nakalopas yata. Okay. Ngayon, working na yan. Huwag natin patagalin. Ganun din naman eh. Magdadagdag pa tayong output eh. Dagdagan natin ang output to. NGW na 0302 lang naman to. And then 0281. Mag-add tayo ng output. Tapos final na. Wala nang blanco yan ha. Wala na blanco. Wala na blanco dito. Tapos naibalik natin yung mga kable. Okay. Ayan. Yung value na ginamit natin sa may fix is 2.7. Tapos, ito, nakakabit pa rin yung speaker. Inibilisan ko lang kasi aalis pa ako. Bibili ako ng mga tornilyo nito. Tignan mo. Wala na mga tornilyo to. Yung unang gumawa, nung kinuha na ni Bossing to, yung mga tornilyo is hindi na doon niya alam kung saan na ilagay. Buti nga, naiwan pa yung nandito sa taas eh. Pero sa mga gilid niya, wala na oh. Pambira na yan. Kaya kailangan matapos ko na ito. Okay. Ayan. Grabe yung sulit. Ang sulit. Ngayon, ito 20 natin para sasabihin nyo eh naka-bulb pa rin. 20 natin. Yung nilagay natin na fuse pala dyan is fuse, glass fuse na lang. Fuse glass, ano ba yan? Glass fuse. Okay, yan, naka 20 na to. Ayan, solid. Hindi nyo lang gaano marinig to dahil ano tawag yan, yung
naka-sit yata sa low pass. Okay na yan, may signal oh, yun, oh. Okay na, working na. Bali, ihiwalay ko lang yung video nito kung yung pagre-review natin. Basta i-review natin to kapag nalagyan ko na ng tornilyo na maayos. Okay? Ayan, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note, medyo bago-baguhan lang ha. Sa mga veterano, basic na lang sa kanila ito. Kung paano mag-repair ng ganitong klaseng unit na, paano ko ba masabi to? Dahil galing sa iba ito. Basta, yung maraming sirang output. And then, sa ganitong unit, mga angkol, kapag i-switch nyo to na may sira, MOSFET man, either MOSFET or transistor, hindi mo ma-start ito. Kahit anong pindot mo dyan, hindi mag-start yan. Itong kagandahan dito, hindi mo ma-start. Di katulad sa may rocker na pag-on mo, may start mo siya. Kaso ilaw naman ng todo yung ilaw. Ito, hindi mo mapipilit yan. Kapag may error, hindi mo ma-on talaga yan. Itong kagandahan dyan. Sir from Cubao, okay na yung turbulence na CW18 mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then, promotion, bago tayo magtapos, syempre, shop natin, Solid G Electronics Repair Shop. Number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyu Road, sa Uyu, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, siyempre, paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then, siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.